What's up and welcome back sa akin channel mga ka-teammate. Romeo Langford, nasa Utah Jazz na. Ano ang magbibigay ng tagumpay sa San Antonio Spurs? At Giannis Antetokounmpo to San Antonio Spurs? Yan ang ating sama-sama pagkukwentuhan. Pero bago yan ay makikisuyo muna ako sa iyo na mag-subscribe ka muna sa akin channel kasabay ng pag-hit ng notification bell para on rhythm ka sa mga bagong videos natin. Here we go. Tumahimik ng bahagya ang Spurs sa pagdadagdag ng mga tao pagkatapos ng NBA Summer League. Pero ang inaantay naman ng mga fans ay kung sino-sino naman kaya ang pakakawalan at ititrade ng Silver and Black. Isa na nga dyan si Romeo Langford na nasa Utah Jazz na mga ka-teammate. Kaso, Exhibit 10 contract lang ito nang ibig sabihin ay non-guaranteed contract kung saan papayagan ng player na makapag-participate sa training camp at convertible naman ito into two-way contract. Well, sana i-absorb ng tuluyan ng Utah Jazz si Romeo Langford. Kung sakasakaling ganun nga ang mangyayari ay tingin ko magkiklik ito sa Utah Jazz kung mapupush lang na maisama ito lalo na sa second unit at magbabackup kay Jordan Clarkson bilang secondary scorer. Yes, scorer type of player si Romeo Langford at kita natin ang aggressiveness at mga fearless attacks nito noong 2022-2023 season. Pakitang gilas ang kailangan ni Langford para ma-revive ang karir at para makapagpatuloy sa paglalaro sa NBA. Sa paglisa ni Romeo Langford sa Spurs ay ang pagputok naman ng balitang what if mapuntang Spurs si Giannis Antetokounmpo. Well, walang matibay na dahilan at basis. Isa pa, napaka-imposibleng bitawan ng Milwaukee Bucks si Greek Freak kahit wala na nga si Coach Bud sa Milwaukee Bucks. Hindi rin naman tayo papayag kung tatapatan ng Spurs si Antetokounmpo dahil paniguradong malalaking isda ang kukunin nito sa Spurs. Katulad na lamang nila Keldon Johnson, Jeremy Sohan, baka madamay pa dyan si Victor Wembanyama, and etc. Bagay na ayaw nating mangyari. Kaya wag na tayong umasa na mapupuntang Spurs si Antetokounmpo. Imbis na kung sino-sinong star player ang ating hinahangad, ay mas mabuting tignan na lang natin ang potential na current roster ng Spurs ngayon. Well, ang isa sa secret weapon ng San Antonio Spurs ay ang chemistry nila sa bawat isa na siyang magiging susi sa tagumpay ng makabagong Spurs. Ako nakikita ko, sa bawat banding na napapanood ko ay sapat na yan para magkaroon ng matibay na team chemistry ang mga player ng San Antonio. Yo, chill. Alright, bro. I'm gonna chill. No. Mas maraming banding na magkakasama ay mas pataas ang posibilidad na mas makakabisado nila ang isa't isa at magiging madali ang koneksyon ng bawat isa. Malaking bagay ang halos araw-araw na training at banding ng mga player para sa mismong game ay hindi magkailangan at mabilis magkaamuyan na isang magandang senyales para makabuo ang Spurs ng isang makabagong dinastiya sa liga. Samantala, balikan natin ang last shot ni Davis Bertans kontra Germany. Grabe ang comeback ng Latvia kontra Germany. Bagamat solid ang lineup ng Germany ay sa 4th chapter ay inunti-unti ng Latvia na makaahon sa gabundok na abante ng mga Aleman. Less than 10 seconds remaining sa game, abante ang Germany ng 2 points. Wala nang nagawa si Bertans kundi ibato na lang ang bola from 3-point land at yun nga, hindi pumasok na siyang ikinatalo ng Latvia 81-79. Go time for Germany, they gotta get it up. It's Dennis, he makes it leave it. Schroeder misses, Latvia have it. They've got a chance to win it. Bertans! Germany are going to survive. Pointer, but about 2.5. Iniyakan ni Davis Bertans ang tagpong ito. Well, sa kanyang mga ka-teammates, sinabi niyang, Every single teammate told me they respected that shot and they want me to shoot it. hindi nga lang pumasok. Pero as a whole game, very tough and close game yun mga ka-teammate. Bertans finished with 20 points, shooting 6 out of 14 and recording a steal and block apiece. Pero grabe ang bulaga ng Latvia sa FIBA. Gumawa ng history sila Bertans and company. At what if tinalo ng Latvia ang Germany that time? Mapapaisip ka na lang talaga. Pero grabe rin talaga nilaro ng Germany sa taong ito, kaya deserve nila ang World Cup title. Ito ang first World Cup title ng Germany sa pangunguna nila Dennis Schroeder, Daniel Theis at Franz Wagner. FYI mga ka-teammate, 8-0 lang naman sila. Undefeated. Pero sa duelo ng Serbia, kung naglaro si Nikola Jokic ay malamang sa malamang
mahirapan ang Germany sa Serbia na posibleng magkapalit pa ng result kung sakasakali. Anyway, tapos na ang FIBA at medyo mag-warm up na tayo para sa opening ng 2023-2024 regular season ng NBA. Shoutout sa iyo ka-teammate Greg Lopez, kay ka-teammate Violet City at kay ka-teammate Aline Cuba. Maraming salamat sa pagsuporta sa akin channel. That's all for today and see you sa next video.